Bagamat medyo mapait, ang dahon ng mustasa ay may sweet at spicy flavor kagaya ng mustard sauce na gawa sa dinurog ng mga buto ng mustasa. Bukod sa pagiging pampalasa sa pagkain, ang mustasa ay ginagamit din bilang medisina dahil sa taglay nitong mga benepisyo tulad ng Number 1. Nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Ayon sa pag-aaral, ang mustasa ay maaaring makatulong upang labanan ang ilang uri ng cancer. Siksik ito sa antioxidants at iba pang compounds na nakakatulong para maprotektahan ang iyong katawan laban sa pinsala at sakit. Ang mustasa ay mayaman sa glucosinolates, mga sulfur-containing compounds na nag-a-activate kapag kinain ang dahon o buto ng halaman. Ini-stimulate nito ang antioxidant defenses ng katawan para magkaroon ng proteksyon laban sa mga sakit. Ito ay nagtataglay ng isothiocyanates na maaaring makatulong upang labanan ang paglago o pagkalat ng cancer cells. Meron din itong sinegrin, isang glucosinolate-derived compound na may anti-cancer property. Ang mustasa ay mayaman sa flavonoid antioxidants tulad ng carotenoids, isoramethine, at camphorol na nakakatulong laban sa cancer. Kagaya ng antioxidants, ang mustasa ay mayroon din omega-3 fatty acids na nakakatulong para ma-deactivate ang free radicals at maprotektahan ang katawan mula sa pinsalang dulot nito. Number 2. Pangkontrol ng diabetes. Mahilig ka ba sa matatamis na pagkain at inumin? O di kaya ay malakas kang kumain ng white rice? Kung gayon, maaaring prone kang magkaroon ng diabetes. Ang white rice at matatamis na pagkain o inumin ay may high glycemic index na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ayon sa pag-aaral, ang carotene at phenolic compounds ay maaaring makatulong sa diabetes mellitus. Ang mga ito ay nagre-release ng insulin mula sa pancreas, isang uri ng hormone na nakakatulong para mapanatiling normal ang blood sugar level sa katawan. Buti na lang, may good amount ng carotene at phenolic compounds ang mga buto ng mustasa. Ang pagkonsumo ng mustasa kasabay ng pag-inom ng blood sugar lowering medication ay makakatulong din upang bumaba ang blood sugar levels ng mga taong may type 2 diabetes. Mababa rin ang calories nito. Kaya naman, ang mustasa ay swak isama sa diabetes diet. Number 3. Panglaban sa bacterial at fungal infections. Bukod sa anti-cancer effect, ang mustasa ay makakatulong din sa bacterial at fungal infections. Ang sinegrin na taglay nito ay may antibacterial at antifungal properties na nagbibigay proteksyon laban sa mga infeksyon. Pinoprotektahan nito ang katawan laban sa bakterya at fungi tulad ng Escherichia coli, Bacillus subtilis, at Staphylococcus aureus. Generally, ang mustasa ay nakakatulong upang malunasan ang congestion problems sa respiratory system. Ang mga buto nito ay may allyl isothiocyanate na nagtataglay ng antibacterial qualities. Ito rin ay nakakatulong upang labanan ang mga bakterya at viruses na nagdudulot ng congestion. Kaya mainam isama sa regular diet ang mustasa para magkaroon ng proteksyon ang iyong katawan laban sa iba't ibang uri ng sakit. Number 4. Pinopromote ang brain health. Base sa pag-aaral, ang mga buto ng mustasa ay maaaring makatulong sa mga karamdaman related sa nervous system. Ang mustard oil ay nagtataglay ng 21% omega-3 polyunsaturated fatty acids na may neuroprotective properties. Ito ay posibleng makatulong sa paggamot ng iba't ibang uri ng neurodegenerative at neurological disorders. Siksik din ang mustasa sa anti-inflammatory at antioxidant properties na nagpapaganda ng cognitive function. Pinoprotektahan nito ang brain laban sa age-related deterioration. Mayroon nitong vitamin K
na makakatulong upang maprotektahan ang cellular membrane sa pinsalang dulot ng free radicals. Ang mustasa ay mayroong vitamin A na mahalaga sa pagdevelop ng central nervous system. May good amount din nito ng vitamin C, isang powerful antioxidant na nagbibigay protection sa brain cells. Therefore, ang regular na pagkain ng mustasa ay makakatulong sa brain health. Number 5. Panglunas sa kirot. Kung madalas kang makaramdam ng pananakit ng katawan dahil sa pagod o di kaya arthritis, alam mo pa na maaaring makatulong sa iyo ang mustasa? Ayon sa pag-aaral, ang mga buto ng mustasa ay posibleng makatulong upang mabawasan ang pain-related conditions. Pinipigilan nito ang pag-release ng cyclooxygenase, isang uri ng enzyme na nagdudulot ng inflammation at kirot. Ang maanghang nitong lasa ay nagmumula sa sinigrin, na nagtataglay ng anti-inflammatory at wound healing properties. Mayaman din nito sa flavonoid antioxidants kagaya ng carotenoids, isoramidin at camphorol na nagbibigay lunas sa inflammation at kirot. Number 6. Pinopromote ang bone health. Ang calcium, magnesium, manganese at phosphorus ay mahahalagang nutrient sa growth at development ng bones at teeth. Fortunately, ang mustasa ay may good source ng mga nutrients na ito. Base sa pag-aaral, ang mga buto ng mustasa ay nagtataglay ng magnesium at selenium na maaaring makatulong upang mapawi ang symptoms ng rheumatic arthritis. Mayroon din nitong rubefacient properties na makakatulong para mapawi ang anumang uri ng muscle spasm. Ang mustard powder ay may good source din ng calcium at potassium. Nakakatulong ang mga ito para mapanatiling malakas ang bones, joints, at muscles. So kung gusto mong lumakas ang iyong pangangatawan, i-add sa regular diet ang mustasa. Number 7. Pinopromote ang heart health. Another benefit ng mustasa ay ang kakayahan nitong pagandahin ang kalusugan ng puso. Ang yellow mustard ay siksik sa monounsaturated at polyunsaturated fats na makakatulong sa pagbalanse ng cholesterol levels. Makakatulong ang mga ito upang mapababa ang LDL o bad cholesterol level, samantala makakatulong din ito sa pagpapataas ng HDL o good cholesterol level sa katawan. As a result, mababawasan ang risk na ma-develop ang cardiovascular diseases. Maliban dito, ang buto ng mustasa ay nagtataglay ng nutrients tulad ng copper, iron, magnesium, at selenium. Ang mga nutrients na ito ay makakatulong sa treatment ng blood pressure. May good source din ng potassium ang mustasa, na makakatulong sa function ng nerves at muscles. Ang pag-increase ng intake ng potassium ay makakatulong din upang maiwasan ang paninigas ng arteries na nagdudulot ng malubhang problema sa puso. Number 8. Nakakatulong sa metabolism at digestion. Alam mo ba? Ang mustasa ay may good source ng magnesium na mahalaga sa metabolic process. Ito rin ay in charge sa synthesis ng protein. Mayroon din phosphorus ang mustasa na nakakatulong sa metabolism ng carbohydrates, protein, at fats sa katawan. Ang mga buto ng mustasa ay may good source rin ng dietary fiber. Makakatulong ang fiber upang gumanda ang bowel movements at maiwasan ang digestive problems tulad ng constipation, flatulence, at gas. Pinopromote din nito ang gut health at pine-prevent ang diarrhea. Kaya mainam isama sa diet ang mustasa para gumanda ang overall metabolism ng katawan. Number 9. Pinopromote ang hair health. Ang mustasa ay siksik sa beta-carotene, calcium, iron, at protein na makakatulong sa pag-promote ng hair growth. Pinapanatili nitong healthy ang buhok sa pamamagitan ng regular na pagmassage sa anit gamit ang mustard oil. Pinapataas nito ang circulation ng dugo sa anit
na makakatulong upang tumibay at tumubo ng mabilis ang buhok. Number 10. Pinopromote ang skin health. Bukod sa pagpapaganda ng buhok, ang mustasa ay makakatulong din para mapanatiling young, healthy, at glowing ang iyong skin. Ang mga buto nito ay mayaman sa keratin at lutein. Siksik din nito sa vitamins A, C, at K. Ayon sa pag-aaral, ang mga bioactive compounds na makukuha sa buto ng mustasa ay nagtataglay ng antioxidant properties. Ang mga ito ay makakatulong upang maprotektahan ang mga cells mula sa pinsalang dulot ng free radicals. Ang mga antioxidants na ito ay nakakatulong din upang mapabagal ang signs ng aging tulad ng wrinkles at fine lines. Higit sa lahat, ang mustasa ay pwedeng isama sa diet at gawing skincare. Pwede rin itong gamiting pang-hydrate ng skin kapag ginamit kasabay ng aloe vera gel. Kaya naman, ang regular na pagkonsumo ng mustasa ay makakatulong para matanggal ang skin impurities. Ngayong alam mo na ang benefits na makukuha sa mustasa, pag-usapan naman natin ang side effects nito. Ayon sa United States Food and Drug Administration, ang pagkonsumo ng small amounts ng mustasa o mustard ay generally safe. Pero kung gagamitin bilang cosmetic o medicine, dapat maging maingat sa paggamit ng mustasa. Moreover, ang pagkonsumo ng sobrang mustasa ay nagdudulot ng digestive problems tulad ng abdominal pain, diarrhea, at gut inflammation. Base sa records ng Natural Medicines Database, ang matagal na paggamit ng white o black mustard ay nagdudulot ng burns, blisters, o ulcers sa balat. Ang labis na pagkonsumo ng mga buto nito ay nagdudulot din ng pinsala sa lalamunan. Mayroon din nitong side effects kagaya ng heart failure, diarrhea, drowsiness, breathing difficulties, coma, at death. May mga tao din na allergic sa mga dahon, buto, at bulaklak ng mustasa. Ang mga taong may allergy sa mustasa ay maaaring makaranas ng mild o severe allergic reactions, tulad ng panginginig o pangangati sa bibig. Samantala, ang hilaw na dahon at buto ng mustasa ay nagtataglay ng madaming goitrogens. Ang mga compounds na ito ay nakakasagabal sa normal function ng thyroid, ang gland na responsable sa pag-regulate ng metabolism. Furthermore, ang buto ng mustasa ay nagdudulot ng iba pang side effects tulad ng urticaria, eczema, runny nose, angioedema, at wheezing. Kaya ito ay dapat iwasan ng mga taong may ulcer at thyroid disorder. Posible rin maka-interact ang mustasa sa ilang gamot, tulad ng antacids at blood-thinning medications. Kung makaranas ng reaksyon pagkatapos kumain ng mustasa, agad na humingi ng medikal na atensyon. Pinapayuhan din na kumonsulta muna sa doktor ang mga taong may pre-existing disease o umiinom ng medications bago kumain ng mustasa upang maiwasan ang mga side effects nito. Recommended daily intake ng mustasa. On the contrary, ang pagkonsumo ng small amounts ng mustasa o mustard ay generally safe. Base sa latest research, ang pagkonsumo ng 10 grams o 1 teaspoon ng mustard sauce araw-araw ay makakatulong para mapanatiling healthy ang blood glucose at cholesterol level. Pwede itong gawing dressing, sausawan, o pampalasa sa salad, sandwich, at fried foods. Ang fresh mustasa leaves naman ay pwedeng igisa, gawing ensalada, o isahog sa lutong may gata. Ikaw, gusto mo ba ang mustasa?